Haharap na raw ang mismong nililitis na si Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial. Ayon po yan sa depensa. Mula sa Senado, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mel, kanina bago magsimula ang pagdinig sa Senate Impeachment Court ay pinangako ng depensa na meron silang bombshell na i-anunsyo ngayong araw at nangyari nga yan. Sabi ng depensa, testigo itong si Supreme Court Chief Justice Renato Corona pero may kondisyon. Bago ang pagdinig kanina, Mel, ay ang kampo pa ni Chief Justice Corona ang nanghamon sa Senado. Interesado raw ba ang Senado sa umano'y $10 million na bank account nitong si Chief Justice Corona? Dahil kung interesado raw ang Senado ay hihingi raw sila ng subpoena para sa ilang individual na nagpalutang ng $10 million na umano'y pag-aari nitong si Chief Justice Corona. Katulad na lamang nitong dating Akbayan Representative Risa Hontiveros. Sina Hontiveros, Mel, yung naghain ng petisyon sa Ombudsman para busisiin ang dollar accounts ni Corona. Kasama rin sa gustong ipatawag ng depensa ay walang iba kundi si dating Supreme Court Associate Justice at ngayon Ombudsman Conchita Carpio Morales. Si Morales ang nagsabi naman noon sa media na meron umanong $10 million si Corona base sa impormasyon na natanggap ng kanyang opisina galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pagkatapos ng kondisyong ito, sabi ng depensa may ipapalit daw sila at ito nga ay ihaharap nila sa Senado itong si Chief Justice Corona. Mel, nandito ang pahayag nitong Senator ni Jude Roy sa nangyari kanina sa loob ng Senado. If the Honorable Court is inclined that we should address this issue, if the Honorable Court is inclined to consider this matter in its deliberations, if the Honorable Court is inclined to make this form part of the basis of any verdict rendered here, we will willingly confront the issue. And we request that these be issued. I guess so. To a certain Mr. Harvey Ke, a certain Ruperto Alerosa, a certain Gibi Gores, a certain Risa Hontiveros, a former representative Risa Hontiveros, a certain Albert Concepcion, Congressman Walden Bello, a certain Ernest Calayag, a certain Moses Albiento, a certain Tristan Zinampan, and a certain Emmanuel Chu Santos. In addition, Mr. President, we also request that a subpoena for similar purposes be issued to the Honorable Conchita Carpio Morales. Submit the request and we will issue the subpoena. Your Honor, further, I would like to put on record now that once these witnesses have put on record what they have to state under oath, we will present evidence to contradict, deny, and rebut them through the testimony of the Chief Justice. But if this particular matter is raised, then he will feel compelled to confront it directly, also under oath. Well, Mel, pinayagan ng Senado yung subpoena na hinihingi ng depensa, no? Pero nagpahayag ng pangamba ang ilang senador na baka ang gawin nitong si Chief Justice Corona ay harangin lang ng gamitin niya yung bank secrecy law para maharang yung pagkalkal dun sa kanyang bank accounts. Ayon dito sa kanyang abogadong si Attorney Mon Esguera ay full disclosure ang gagawin nitong si Chief Justice Corona sa kanyang mga accounts na hindi pa natin nakikita dito sa Senate Impeachment Court. Ang sabi nitong si Attorney Esguera sa kanilang meeting, bago ang kanilang meeting kaninang umaga ay nagdasal daw itong si Chief Justice Corona para kung ano ang gagawin nila at yun nga ang naging desisyon niya na humarap na sa Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Attorney Mon Esguera. All these accusers of his, you take the stand under oath, say what you want to say insofar as the unexplained wealth is concerned. I mean, wealth that is not declared in his end. And he will take the stand, also under oath, explain that you are all lying. This is risky, sir. Well, risky. What is there to risk? He's already been maimed. He's already dying with all these accusations that have not ceased from the very beginning.
Mel, bago natin marinig yung mga testimonya noong mga ipinapatawag na depensa, pangunahin na dyan itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales na dating kasamahan ni Chief Justice Corona sa Supreme Court at ngayon ay Ombudsman na nga, ay magpapahinga muna ang Senado dahil humingi rin ng 2 araw na continuance itong depensa para makapaghanda sila. So we will start yung testimonya ng mga pinapatawag nila sa Lunes. Mel? Joseph, no, kaliwanagan lang, no? Pag sinabing isosobpina sila ng impeachment court, hindi sila pwedeng humindi. Correct ba yan, Joseph? That is correct, Mel. Ang problema na nga lamang ngayon ay yung kasi doon sa pinapatawag ng defense, may mga congressman dyan, may mga party list representatives, I think Representative Bello. Ang sabi ng prosecution ay kung halimbawa ang concerned ay yung mga miyembro na ang House of Representatives ay baka pwede muna nilang hilingin sa Senado na wag nang isama ito dahil may tinatawag tayo na interparliamentary courtesy o yung pagrespeto doon sa ibang sangay ng ating gobyerno. Pero ang sabi ng prosecution, kung si Ombudsman Conchita Carpio Morales ang gustong ipatawag ng depensa, ay gusto rin nila ng prosecution na maipatawag ito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Sinusisi rin sa impeachment trial ngayong araw na ito ang pagkakabili ng anak ni Chief Justice Renato Corona sa kumpanyang Basa Guidote Enterprises. Yung po ang kumpanyang pagmamayari ng pamilya ni Ginang Cristina Corona, asawa po ng punong maestrado. Ang ipinagtataka po ng ilang senador ay kung bakit nabili iyon sa mababang halaga. Mula sa Senado, ang nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Mike, sa impeachment trial nga ni Chief Justice Renato Corona, sumentro ang diskusyon sa pagkakabili ng kanyang anak doon sa kumpanya ng pamilya ng asawang si Cristina Corona sa tila raw napakababang halaga. Lumabas sa pagdinig na noong September 2003 nanalo si Mrs. Corona sa libel case sa kanyang sinampa laban sa tiyuhing si Jose Basa at ilang kamag-anak. Ang danyos aabot sa 500,000 pesos. Pero dahil di na matunton sina Basa, inuutos ng korte ang pagbebenta ng kanyang mga ari-arian para mabayaran si Mrs. Corona. Kasama dito ang shares of stock sa Basa Guidote Enterprises Incorporated o BGEI. Pero sa public auction, ang nakabili ng 90.7% ng korporasyon ay ang mismong anak ni Mrs. Corona na si Carla Castillo sa halaga lamang na 28,000 pesos. Kaya nagtaka ang ilang senador, paano ito nangyari? Gayong noong panahong yun, may asset ang kumpanya na aabot sa 34.7 million pesos, bunsod ng pagkakabenta ng lupa sa Manila City Government. Ang bumili ng shares of stock, anak ni Mrs. Corona. Opo. Ang Carla Castillo po. tumanggap ng pera doon sa anak na bumili ng shares of stock, ang nanay si Mrs. Corona. Di ba? Opo. Oh. Ikaw ang inatasan ng gobyerno na humanap ng lupa o ari-arian o pamasatisfy yung judgment. Bakit hindi mo pinag-aralan? Yung nga po, Hindi mo ginawa yun, ano? Hindi po. Ang pinaniwalaan mo na lang ay si Mrs. Corona. Yes, Your Honor. Kung ano yung presyo na sinabi ni Mrs. Corona, yun ang pinaniwalaan mo. Yes, Your Honor. Dahil mukhang po niya, Assistant Corporate Secretary, kaya niniwala po ako na. Ganun, Pero ang pinupunto ng prosekusyon nung panahon na pinagbili ng korte ang shares ni Jose Basa sa BGEI, patay na raw ito. Kaya sa unang banda, tila questionable raw ang pag-auction pa ng korte ng mga shares of stock. Hindi po ba pagpatay na ang akusado, hindi na po pwedeng implement ang writ of execution? In this case po, hindi ko man alam na patayin ito. Ito pong panahon ng may mga writ of execution. Ano po ang katungkulan niyo kung meron katungkulan man? na po niya, siya na po ay isang Associate Justice ng Supreme Court po. Maraming salamat po. Noong panahon ding nabili ng anak ni Mrs. Corona ang share sa BGEI, kaka-cash advance lamang ni Chief Justice Renato Corona sa BGEI ng 11 million pesos na siya raw pinambili ng ilang real estate properties. At any rate, this will be evaluated by the court. Yeah, but What is material here is just testing the credibility of this witness. Because even the court is interested to find out whether indeed there was machination in the
to be frank about it, whether there was machination in the sale of these shares. Mike, doon din sa trial kanina, nag-manifest itong si Senator Edgardo Anghagara na hindi siya mag-i-inhibit bilang Senator Judge. Meron kasing motion ang defense para dyan. Ang ginigiit ni Angara ay constitutional duty niya na magsilbi bilang Senator Judge at tinayak niya na magiging patas siya sa kanyang desisyon. Mike? Ruth, ano ba ang nakatakdang mangyari naman bukas sa impeachment trial na yan? Ruth? Mike, tulad nga ng nabanggit na kanina, magkakaroon muna ng 2 araw na pahinga itong impeachment court. Base yan sa request na rin ng depensa. Kaya magre-resume itong impeachment trial sa Lunes, Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal. Sa ibang balita, labis ang pagkadismaya at pagtataka ng Senado kung bakit hindi pinapanagot ang isang Panamanian national na inireklamong ng halay sa isang Pinay. Kaya ang issue, kanila nang iimbestigahan. Nakatutok si Jam, si Santos. Posibleng sa Lunes na raw imbestigahan ng Senado ang umano'y hindi pagpapanagot sa isang Panamanian na inaakusahan ng paghahasa sa isang Pinay noong April 21. Nagdesisyon ng Senadong imbestigahan ng insidente matapos questionin ni Senate Majority Leader Tito Soto sa kanyang privilege speech ang pagbigay umano ng diplomatic immunity sa Panamanian na si Eric Shix, na isang technical officer ng Panamanian Maritime Authority na nasa ilalim ng Embassy of Panama. This is about the crime of rape. It is not a small matter. Are we so helpless or too kind to foreigners in grievous matters such as this? They say that diplomats enjoy certain privileges and immunities. Ang rape po ba is a privilege to enjoy? Ayon kay Soto, dapat mabigyang linaw kung bakit naglabas ng 3 certification ang DFA. Isa dito ay nagsasabing may diplomatic immunity si Shix. Sa isang certification, sinasabing hindi maaaring arestuhin o ikulong ang naturang Panamanian. Katakataka rin daw kung bakit binawi ng Makati City Prosecutor ang kaso laban kay Shix noong April 30. Wala pang 1 oras matapos itong ihain. At least he should be held to court and answer for it. There's no privilege on this. Yes, the intent of the Vienna Convention is to efficiently perform the tasks of foreign nationals who are ambassadors, diplomats, executives of such corporations in the conduct of their official functions. Where did you find rape as a conduct of official function, Panamanian national or otherwise? Inadyok naman ng Senador Chis Escudero, chairman ng Committee on Justice and Human Rights, ang biktima na kinilalang si Pamela na magsampa rin ng civil case laban kay Shix. Ayon sa DFA, obligasyon nila na bigyan ng diplomatic immunity si Shix sa hiling ng embahada. Pero nilinaw ng DFA sa isang lihim kay Senador Soto na mahigpit naman nilang pinaalam sa embahada ng Panama dito sa Pilipinas na i-waive na ang immunity na ito na binigay kay Shix. Ayon pa sa DFA, sinigurado ng Embahada ng Panama na hindi nila papayagang umalis ng bansa si Shix habang patuloy pa ang negosasyon ng 2 gobyerno tungkol sa waiver. Sagot naman ngayon ng Palasyo, handa ang Department of Foreign Affairs na humarap sa pagdinig para sagutin ang mga tanong ukol dito. Dati na nagpahayag ng pagkadismaya si Pamela ukol sa pagbibigay ng immunity kay Shix. Handa rin ang kampo ni Pamela na dumalo sa pagdinig ng Senado. Sumasailalim si Pamela sa ilang pagsusuri ukol sa kanyang kalusugan at patuloy na pinag-aaralan ng kanyang abogado ang mga legal na hakbang patungkol sa pagsasampa ng civil o administratibong kaso sakaling hindi umusad ang criminal case. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ng Embahada ng Panama dito sa Pilipinas pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras.